May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us, and that we should not stumble in the matter of the Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that is clean, nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see the wonders from your Torah. Blessed are you, Lord, our God, King of the universe. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, Lord, my rock and my redeemer. Amen. Ikaw akong gitinguha, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo akong giya, nga ako makakatong kanimo. Ikaw akong gihigugma, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo ang giya, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem daigon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem daigon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahon, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo mao'y giya, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yuturan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Huwag na'y laing gawas kanimo, ikaw lang, ug ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem daigon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem daigon ka sa kanunay. Okay, so welcome back again mga kaigsuunan sa ating pag-aaral po sa Orcos Caim, no? So good evening po sa ating lahat, mga kaigsuunan. So nandito rin ang mga kasama ko sa aking mga kasanim, co-leaders. So si Aki Jason, si Aki Yetro, at si Aki Michael. Good evening mga Aki. Hello Aki, good evening.
Loud and clear? Good evening, no? Sa lahat ng kapatiran at saka sa mga co-leaders. Good evening. Salamat, Aki Jason. Loud and clear. Aki Pietro, good evening. Good evening po sa lahat po ng kapatiran ko dyan na nakikinig. Magandang gabi po sa lahat. Okay, thank you po, Pietro. Aki Michael, good evening po. Magandang gabi po sa mga lahat ng kapatiran na kasama natin ngayon na nag-aaral ng Tura, no? Pati sa mga kasanim, magandang gabi po sa inyo lahat. Baruch Hashem. So, another night, another topic, no? Sa ating Orkos Kaim. Kasi parang may lakad ata si Aki yung nag-post siya na kaya nag-chat si Aki Jason sa akin na tayo muna mag-live kasi may lakad pala si Aki yung. So, Baruch Hashem, no? At least another night na po sa ating pag-aaral. So, ang topic po natin tonight is ito, no, nasa pin, nasa comments. You might act foolishly or speak foul-mouthed and then regret what you have done. So, itong topic natin ngayong gabi is parang kung ito ka ng practical, parang lahat ata tayo nito naka-experience, no? Kasi minsan di tayo maiwasan kasi tao lang tayo, no? O minsan magagalit tayo, minsan hindi natin makontrol yung sarili natin. So dito aralin natin bakit nangyari ito sa atin, no? Kasi itong Orkos Kaim may isa itong guide sa atin, no? Paano natin bigyan tayo ng practical guide na paano kontrolin ang sarili natin, no? Para sa mga pagkakamali natin, no? So usually bakit tayo nagiging galit or something, dalos-dalos sa ating pagsasalita, no? So kaya nga, no, kasi ito ay nagumpisa sa natin, no, isip, no? Kaya minsan sa emosyon natin, no, muna bago sa ating isip, no? Kasi hindi na tayo makaisip pag nasa emosyon na tayo, yung mga parang yung galit na tayo, no? So hindi na natin na iisip ng maayos. So kaya ang nangyayari is ang yung emosyon na natin, no? Parang sasakyan ba, ang emosyon natin is yung accelerator, tapos ang isip natin is yung preno. So kapag sinabay natin inaapakan yung accelerator, no, inapakan natin yung accelerator nang walang preno, no, kapag so ang nangyayari ay aksidente, ang ending niya na aksidente. So yun ang dahilan na minsan hindi natin naisip, no, naging reactive tayo dahil sa emosyon natin. Kaya ang tendency is nagkamali tayo, no? So yun yung topic natin tonight. So dyan lang muna ako, baka may madagdag yung si Aki Jason. Magandang gabi. Salamat, Akinig. So, yun yung topic, no, mga kapatira, no, na kapag salita ka ng foul words dun sa kapwa mo, dapat magkaroon ka ng regret dun sa sarili mo sa yung ginawa. Pati hindi lang sa kapwa, pati sa pamilya, no? Hindi naman maiwasan yan kapag matitigas yung ulo, yung mga anak
malabas talaga yan. Hindi natin makontrol ba? No? Yes. So ang tanong nga, Mm. how to be a good person in speech or to control foul words? Yung tanong ba? No? Sabi nga ng Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. So itong words na ibinigay ni Hashem sa atin, no? Meron tayong letters, ngayon later on nag-come up siya into words, no? Yun yung wala sa animal, no? So itong words na lumalabas sa ating bibig, ito yung mga kadahilanan, no, na pwedeng mag-build, pwede din mag-destroy. Pwede din siyang mag-heal, no? Or magkaroon ka ng wound dahil lang sa speech. So, dali po So, bago mo ibigkas, no, dapat ang sabi dito is think before you speak. No? Sama na doon yung mayroon ding mga pagkakataon na hindi foul words yung lumalabas, pero pinapariringgan mo ba yung isang tao, no? Which is mali din. So bago magsalita, kailangan ay titignan mo yung salita mo is na tama ba. Kapag productive naman, pwede mong sabihin, no, kahit na tama. Pero meron ding mga tama doon sa pagsasalita na hindi productive, no? Doon naman sa mga speak, yung truthfully lang, yung totoo lang talagang sinasabi, yung hindi siya talaga 100% na ma-apply kasi titignan mo ba kung makakasama ba yun o hindi. Hindi lahat ng tama is good. Meron ding tama na nagbibigay ng kapahamakan ba. Kung alam mo na nagbibigay ng kapahamakan, din kahit na totoo, for the sake of peace, wala na lang, huwag mo na lang sabihin. No? Doon naman sa mga foul words, no, lumalabas lang yan sa kapag galit yung isang tao ba. Dapat talaga, unang-una is makontrol yung anger doon sa sarili para makapag-isip ng tama kung anong dapat gawin, kung anong dapat na ibigkas, no? So, nandun na yung mga harmful speech, no? Yung mga gossip, slander, insults, mockery, humiliation, nandun na yung lahat, no? So, ito talagang punot dulo talaga nito is yung anger talaga. Pero ang problema sa generation natin ngayon is nagiging common yung mga foul words. Okay, no? Parang kumbaga parang anong tawag doon? Parang nakasanayan na nila ba na tumawag ng isang tao na foul words yung mga sinasabi, no? Kahit maliliit na bata, alam na nila yung mga foul words, no? Naging kultura na nila. O naging kultura na ng bibig. So ang tama talagang gawin is i-control yung anger, no? Kasi kapag yung anger is hindi na makontrol,
ilalabas talaga yan doon sa bibig. No? So, anger, kahit na talino ka isang oras. Okay, Michael. Okay, go ahead. Salamat, no? Sinsya kayo no? Sigaw Si ng Caleb yun? kali ba? Caleb. Kaya kumakain kasi. Sinsya mga kapatira, no? Go ahead lang. Okay. Nawala na tuloy ako doon sa sinasabi ko. Doon pala, no? Na yung anger talaga, kapag hindi na-control, kahit gaano mo pa katalino, kapag nabalot na talaga doon sa anger, yung utak mo, yung puso mo talaga, yung wisdom mo na kahit mabundok pa yung wisdom mo, isang Mount Everest pa yung wisdom mo, wala yan. Magiging foolishness ka talaga. Magiging fool ka talaga. No? So kapag emotional naman yung tao, yung kausap mo, hindi naman maiwasan na ikaw yung pinagsabihan ng foul words. No? Kapag emotional yung tao na kaharap mo, dapat lang talaga is post yung sarili. Ano ba ang tama na response nito? No? So yung mga tao sumisigaw, nagpa-foul word sa'yo, dapat lang gawin is i-soft lang yung answer, no? I-calm lang yung boses para kumalma din siya. Pag kita niya na kalma ka lang sa mga sinasabi niya, ginagawa niya, kakalma din niya. Kapag hindi talaga kumalma, mas better na talaga na evaporate na talaga. Bigwasan. Iwasan na lang, no? Iwasan. So, gamitin yung speech to build, no? Not to destroy. Dapat na yung speech natin is na nakaka-encourage, no? Doon sa kapwa, doon sa pamilya. Pero hindi natin maiwasan kasi, no? Kasi tiniteach tayo lagi ni Simba na ang ginagamit is yung mga anak natin, no? Yung asawa natin. At we always fail, yun, no, mga brothers, no, mga kapatiran, we always fail yun, to control our anger. Pero ganun pa man is tuloy pa rin ang buhay. Dapat mag-aral, dapat aralin din yung sarili kung paano i-control yung anger, no? Kung may pagkakamali naman dun sa mga anak, dapat talaga ituwid pa, no? I-correct talaga yung approach. Sometimes kasi mali talaga yung approach. Unang-una talaga yung approach ay mali. Kapag mali yung approach mo, wala na. Mali din yung approach sa'yo. Kapag tama lang yung, gentle lang yung approach mo, so ang babalik din sa'yo, gentle din. Yes. Huh? Tama. So, doon sa pagsasalita din, kailangan din natin ng humility. Pagpakumbaba. Kaya nga, soft yung boses, calm, kahit na nagbuburuto na yung kausap mo, no? Nagmumula na yung mukha, nandun ka pa rin sa presence of mind. No? Wag talaga iralin yung emotion. Yung emotion talaga, no? Emotion. So, yun lang sa muna sa aking brothers, no? Hopefully, nakaidagdag, no? Atin, mga kapatiran. Salamat, Salamat po. Brother Jason, maraming salamat, brother. So, may comments dito, saglit lang, brother. Sabi ni Aki Jigs, good evening. Good evening guys na everyone. Mga nanonood. Kapatiran, good evening. So, sabi ni Aki Jigs is, may mitzvah ba sa pagmumura? May mitzvah ba sa pagmumura?
So, medyo mahirap, no? Kasi pag Pasugot natin yan kay Aki Jitro. kasi pag mumura, talagang parang negative talaga yan eh. So, talagang pagpigil lang dapat dapat mapigilan natin sarili, control din sa sarili natin na hindi tayo makamura. Kasi yung minumura natin, nasasaktan din yung tao, no? So, parang negative impact din sa kanila. So, mas mabuti mapigilan. Depende din sa case to case basis din, no? Pero kasi si Akitro baka may maidagdag si Akitro. Okay, wala talagang mura sa mitzvah, kundi You know. mga tao kasi is parang tingin nila astig sila pag nagmumura, di ba? Parang kinakailangan nila magmura para dugtong sa sinasabi nila ba? Di ba? Yeah, tama nga. Parang dugtong talaga yan na meron talagang ganun para ma-express nila yung sarili nila ba? Pero which means masama talaga yun na pagmumura. Kasi hindi mo alam yung damdamin ng isang tao, nakakasakit ka na eh. Sa'yo, parang normal lang sa'yo kasi ikaw ang nagsasalita eh. Yes. Pero sa Hindi din natin alam na ganun din yung treatment ng magulang mo noon. Kaya pwede ding ikaw din dala-dala mo hanggang ngayon. Kasi ganun ang mga bata eh. Kung ano yung nakikita sa mga magulang, yun, gagawain talaga yun. Mga bata pa dito sa mga Ilocano, dito sa Biskaya, mga bata pa mga 3 years old, 4 years old. Ayan, nagmumura na yan, nagpuputang ina na yan. Mga bata dito. Araw-araw yan, ganun. Parang normal na lang sa kanila yan, yung ganun na salita. Ang pinagsasabihan ko, wala eh, di mo mapigil kasi ganun din ang magulang eh. Pag magalit, may mura talaga na kasama. Yan nga, tama nga yan. So, Itong topic natin, hindi ba dugtong lang to sa do not become accustomed to getting drunk? parang ganun lang. Parang dugtong siya na party kasi sabi niya dito, do not become accustomed to getting drunk. You might act foolishly or speak foul-mouthed and then regret what you have done. Di ba? Yes, parang ganyan, kaugnay lang. Kaugnay lang talaga siya. So, tinutukoy dito na wag talagang sanayin yung sarili mo na malasing ka kasi baka makakasalita ka ng baka yung action mo magiging bobo ka ba or magiging katangahan yung mismong galaw mo or makakasalita ka ng masasama na salita, mga murang salita, insulto sa mga tao. After ng pagkatapos ng ginawa mo, yun, magre-regret ka na lang. Ano bang ginawa ko sa buhay ko? Bakit nabi ko to, di ba? Kinalaunan nung hindi nalasing. Mostly ganun eh. Sa tao. Ngayon, hindi pa nila maisip. Pero later on, kinabukasan, malalaman na lang nila na may sinasabi pa lang masama sila sa mga tao. May mga masasakit silang salita eh. So, pag lasing talagang tao, kung titingnan natin, siya talaga yung totoong, yung paglasing siya talaga yun, yung totoong siya ay yung paglasing siya. Paglasing siya talaga yun kasi lumalabas yung totoong kulay niya eh. Oo, yung totoong kulay niya lumalabas talaga pag nalalasing siya. Deep inside is meron na talaga siyang ganun na ugali ba. Hindi lang yung mapalabas kasi nakokontrol niya. Pero pag nakainom na, doon niya ilalabas lahat yan at yun yung totoong ugali mo. Huwag mong sabihin na, lasing kasi ako eh. Hindi, yun talagang totoong ugali mo. Nasa loob mo lang na ipalabas mo na kasi sabi ng mga sages na when wine enters the body, the secret comes out. Kung ang alak ay ininom mo sa katawan mo, di ba, tinungga mo, ang mga sikreto talaga, lalabas at lalabas talaga yun. So, kailangan talaga na iwasan natin din na malasing kasi even though na nagsasabi ang mga sages dito na may ultimate warning ang mga sages na even though yung mga holiest na tao at yung most learned people about Torah ay hindi sila immune nito sa katangahan at kasalanan ng kasalanan ng pag-iinom.
Hindi sila immune nito. Katulad ni nangyari kay Sage Rava at saka Rabbi Zera na yung time ng Purim, nag-inom sila, di ba? Ang Purim mismo is meron talagang inuman dyan, pero drink moderately lang kasi sabi ng mga sages na kailangan na makadistinguish ka between blessing of Mordecai at yung curse be Haman, di ba? Alam mo yung mga kwento niya na blessed be Mordecai and curse be Haman. Kailangan ma-distinguish mo talaga yan. Hindi ka pwedeng magpakalasing doon. Kasi pag magpapakalasing ka, hindi na siya magiging mitzvah. Magkaroon pa ng avira, magkakaroon ng kasalanan ka pa, di ba? So ang nangyari nito na yung Purim naginuman sila, tapos itong si Rav, yung sages na si Rav, is nalasing talaga siya, as in sobrang lasing talaga niya ba, na hindi niya naiisip na yung mga ginagawa niya. Ngayon gusto niyang patayin mismo si Rabbi Zera. Imagine mo mga sages to mga mga nag-aaral talaga ng Torah na solid talaga, pero gusto niya patayin. Ang nangyari, hindi talaga totally namatay, is wounded lang. Oo, kinabukasan naalala niya na nawala na yung mismong kalasingan niya, nangyari. May kasalanan pala akong nagawa, di ba? Saka lang niya laman nung kinabukasan na ba, na meron pala akong si Rabbi Zera na kasama ko sa inuman, imbis na magkaroon ng mitzvah kami, nagkaroon pang kasalanan at life risk pa yung mismong buhay niya. So, nung kinabukasan naman din, nabalitaan din niya na nagkaroon ng milagro na hindi talaga totally namatay si Rabbi Zera. Nabuhay din ba? Kahit paano. So, ito yung example talaga ng mga sages na dapat hindi ka basta-basta na magpakalasing. Kasi pwede kang makakasalita ng masasamang salita at yung mismong mga masamang gawain. Mag-action ka ng mga sobrang kakulitan, di ba? So, sinabi ng sages, merong 4 na klase ng stage ang pag-iinom ng alak. Inaano niya na para silang mga hayop pag nakainom ng alak. Una is, para siyang tupa. Sobrang tahimik niya talaga ba? Di ba? Nandun lang gilid, tahimik lang, wala siyang salita. Pangalawa is nagiging leon siya, yung mismong sarili niya. So, may lakas na ng loob kasi nakakainom na ng alak Diba? Nakakainom na ng alak, so may lakas ng loob. Parang may power na siya kasi ganun nakikita ko May mga tao na pag hindi nakainom ng alak ay hindi nagsasalita, pero sakalang magsasalita pag nakainom na ng alak. Diba? May maibabanggit talaga yung masasakit na salita ba? Yun yung pangalawa, naging leon. Pangatlo is nagiging unggoy siya. Itong tao na to. So, yung katawan niya parang malikot na, gusto nang sumayaw. Di ba? Gusto nang sobrang tuwa na. So, nakalimutan niya na talaga sa sarili niya ba na meron palang si Hashem na nakatingin sa'yo. Di ba? Nakalimutan na talaga niya. At hanggang sa pang-4 talaga, ang nangyari, nagiging baboy siya. Oo. As in na yung mismong sarili niya ay kitang-kita mo yung lasing, di ba? Mawawalan talaga siya sa ayos talaga na higa na lang siya sa gilid, higa na lang siya sa lupa, di ba? Kahit saan-saan na yung ginagawa niya, wala na siya sa ayos. So, the same time na mag-action ka talaga ng katangahan, as in talaga na pag nakainom ng isang tao, mag-action siya ng katangahan. As yung utak niya is clouded na sa mismong alak Intoxicated na siya sa alak So, becoming drunk, pag nalasing ka talaga ang isang tao, ay yung master ngayon, yung physical desire mo. Yung physical desire mo ang master ngayon yun ang mismong sinusunod mo ngayon, hindi yung intellect. Yung may reasoning ba? Ba't ko gagawin to? Anong reason na gagawin ko to? Di ba? Nung una pa lang, sinabi mo gusto ko talaga magpakalasing, ang pinupunto mo lang talaga sa sarili mo na gusto mong tanggalin si Hashem sa buhay mo agad. Kasi ang mangyari, mawawalan ka ng divine intellect Wala ka, kumbaga hindi mo siya maiisip ba? Hindi mo siya maiisip na
na nandyan pa yung tagalika. So, kaya nga sinabi ni Rambam dito sa Hilikot Diot chapter 5 verse 3, whoever becomes drunk is a sinner. Kasalanan talaga siya. He is shameful and will lose his wisdom. Nakakaya talaga siya at mawala talaga yung wisdom niya. So, ang drunk person, kinukonsider siya sinner kasi ang dami niyang nakikita na may dami niyang ginawang kasalanan. Una is yung nakakagawa siya ng mga aksyon na hindi sang-ayon si Hashem ba? Yung mga kwento niya na mga bastos na kwento, lahat yan, kasama yan, mga paninirang puri, di ba? Diba, galing yan sa bibig, lahat. Sa bibig yan, ang gagaling siya yan sa bibig. Tapos, at the same time is, ito yung pinaka-worst case scenario na magkakaroon ng bloodshed. Patayan. Pwede niyang pagdating niya sa bahay, pwede niyang bugbugin yung mag-ina niya kasi nga, natalo siya sa kwentuhan sa inuman. Diba? Ganun ang nangyayari. Bakit ganun ang ginagawa? Kasi bakit sobrang easy yung target yung mismong mag-ina. Kasi inosente. Nakikita niya na kaya niyang gulpihin eh, 'di ba? Doon niya ibubuhos yung galit ngayon. Yung mga tao na kausap niya sa mismong paglalasing, hindi niya magagawa 'yun kasi may ibubuga sila eh. 'Di ba? So, pagdating sa bahay, ang mangyari, easy target talaga yung mag-ina. Kaya doon niya binuhos yung galit niya, pinag-initan talaga niya. Kaya nagkakaroon ng act of foolishness, katangahan talaga kasi later on, magkakaroon siya ng regret kinabukasan na yung anak niya, binugbog na niya, pinunta niya sa mismong hospital, at worst case scenario, pwede pang mamatay yung anak niya. So, may nagkwento din sa akin ganun, namatay talaga yung anak niya, as in. So, ganun din, nangyari din dito, din sa Vizcaya is, nag-inuman, ako, hindi ako talaga totally sumasabay kasi alam ko na mangyayari. Pag sumabay ako, ako yung kawawa talaga kasi pagkatapos nung mismong inuman nila, ako naglilinis lahat eh. Oo. Ako naglilinis lahat. Kaya sabi ko siyempre nakikitira ako doon. Respeto yun sa mismong di ba? Mismong bahay. So ginagawa ko yun kasi kawawa din siya. Yung mismong babae, yung si Emma ng Joanna. Kasi siya ang maglilinis sa mismong kalat, di ba? So hirap, di ba? So yun ang nangyari. Hindi talaga ako sumasabay. Yun ang nangyari, nag-inuman, salitaan, hanggang sa kumain sila. Akala naman ng isa is hinulog yung mismong takip ng kaldero. Oo. Nagsalitaan, wala kang respeto doon sabi nila, wala kang respeto Hanggang sa umabot talaga sa labas sila, nagsalitaan hanggang sa nagbubuga na talaga doon. Nakakahiya, di ba? Yun ang sinabi ni Rambam sa Hilikot Diot niya na nakakahiya. Sobrang nakakahiya talaga. Yung isang tao na lasinggero kasi sobrang ingay niya sa daan. Kahit ano-ano yung kakulitan niya, ginagawa niya ba sa sarili niya. So sinabi din ng mga sages dito na ang pag-inom ng alak ay katulad ng venom ng ahas. Parang kinagat ka ng ahas ba? Una, hindi mo mararamdaman. Pero later on, mamamatay ka rin. So, katulad din ng alak na pag ininom mo, sobrang sarap. So, namamanid yung buong katawan mo. Wala kang problema, di ba? Sobrang kaya ng Pero later on, yung mismong sarili mo, yung mga bad habits na yan, di ba? Naging accustom mo na yan sa mismong pag-iinom. Ang mangyari, mostly sa mga tao, nawawalan ng mismong pera, nasira yung pamilya, di ba? At nakasakit pa sila ng mga tao dahil sa mismong salita nila, nakakasira sila ng buhay. Ngayon sinasabi ni Ate Jason na yung mismong salita natin pwedeng ma-build up ng tao, pwede ding makasira, di ba? Lalo na pag lasing ka, hindi mo talaga alam yung mismong sinasabi mo. Oo. As in talaga, tudo talaga yung mismong hindi ka nga lasing, kung ganun ang ugali mo na in the first place is naninira ka ng tao, lalo na kayong lasing ka. Wala ka nang pakialam dun sa sinasabi mo. Di ba? Wala ka nang pakialam sa sinasabi mo. Todo talaga yun na paninira. Todo talaga na masasakit na mga salita. Tapos madali kang magalit.
di ba? Doon lalabas yung galit, yung anger eh. Na dahil sa naiirita ka sa sarili mo, sobrang init ng katawan mo, naiirita ka sa sarili mo, tapos yung mga tao sa paligid mo, parang parang mga maid mo ba? Oh, gawin mo to, ganyan, di ba? Pag hindi mo gawin to, diyan, mumurahin pa yung mismong yung mismong kapatid niya, di ba? Mumurahin pa yung mismong, sino yung mismong inutusan niya sa bahay, di ba? Tapos, yun na yun yung pinaka-worst scenario na pwedeng bugbugin yung mga kapatid, di ba? O yung papa nag-inom, pagdating doon sa bahay, pwedeng bugbugin yung mismong anak ng mag-ina. Tapos kinabukasan, magsisisi, di ba? Sa ginawa niya. O minsan talaga, yung iba, hindi pa magsisi. Baka sakali pa. Ay, hindi ko ginawa yan. Lasing lang kasi ako eh. Ganun ang tao eh. Di ba? Lasing kasi ako eh. Pero yun lang ang ginawa ko doon sa mismong sa Vizcaya. Kasi todo deny sila eh sa mga nangyayari. Sa gabi, mag-inuman, tapos kinabukasan, ay di ako ganyan, di ako ganung tao, ganun. Ginawa ko talaga, binidyo ko lahat, yung mismong mga gawain nila. Tapos pinakita ko sa kanila ba, kasi para maiintindihan nila na pag nakainom na talaga sila, iba na talaga ang galaw nila. Iba na talaga sila mag-isip. Iba na talaga, kumbaga ang mangyari, wala nang magandang rason ba na gumagalaw yung katawan nila, na kulong na talaga sila sa kanilang desire act, nakulong na sila sa mismong alak. Oo. Kaya madami talagang lalabas na katangahan na mga aksyon na hindi mo maasahan. Asahan mo talaga yun na may ganun talaga sa inuman, lalo na paglasing. At the same time na mga salita talaga na hindi ka aya-aya ba? Na tapos maglabasan yung sikreto na yun. Kaya yun yung isa sa pinakadelikado. Iwasan natin talaga na maging masanay maging masanay tayong maging malasing talaga ba. So kaya nga yung mismong mga late na yung mga natin topic natin nakaraan, sinabi doon na if it is not for the sake of your mitzvah, huwag mo lang gagawin, di ba? So, kaya sinabi ni Rambam dito na ang pag-iinom ng alak is double-edged sword. Pwede mong gamitin sa kabutihan. Yung mga Jewish people is ginagawa nila in kiddush, di ba? Nakikidush sila, yung alak. Pero yung mismong alak, pwede mo din gamitin sa kasamaan. Oo. So, hanggang dito na lang muna ako. Okay. Maraming salamat, no? Okay, Yetro. So, hindi talaga maganda pag palaging naglalasing kasi maraming magawa natin na hindi maayos. So, kasi iba na yung control ng sarili, iba na yung nagko-control. So, Aki Michael, good evening po, Aki Michael. Good evening po mga kapatiran na nag-aaral din ngayon kasama natin. Mga co-leaders, good evening po. Salamat kayo sa mga magagandang mga example sa topic natin. So tama talaga yung sinasabi ni sa mga leaders natin na pag once na makuan ka talaga malasing, so kadalasan talaga hindi na ka makakontrol ng sarili, no? Lahat-lahat magagawa na po. Dahil hindi mo na alam kung anong ginagawa mo. Yung respeto mo kahit kanang kabarkada mo or kaibigan wala nang respeto talaga. Ganyan ang nangyayari ba? Madadamay ka talaga, no? So sa topic natin dito, isa po itong example no na sinasabi dito na yung kalaban natin, yung sarili natin, no? Tayo mismo ang nagdala ng sarili natin. Kaya tayo po dapat ang mag-control, no? So yung brother ko po, mga kapatiran, nagtatrabaho po siya sa isang company. So
So tama talaga itong sinasabi ni Aki Jethro, no, na pag once na malasing ka, yan talaga ang ang tinatawag na makikita yung ugali mo, totoong ugali. So yun, yung company. Anong ginagawa ng company? Inalasing sila, yung mga bago. Yung mga baguhan na nagtrabaho. Paglasing na, doon na talaga, no, na nakita ng may-ari na ng company na ang totoong nila, pag-uugali ba. Mm. So, tis talaga nila, no? So lahat sila yung baguhan, inalasing ng binigyan ng mga alak. So, sila, nagtitingin na sila ng sarili, bakit ganito na ba kanang natingala sila bang ano nga ni man gipahubog mata, pero giila dito nga nga once nga maipikto na ang alak sa ilang kaugalingon, mailhan sila. So naay mga na to, mga kaubanan nila nga nakuan nga wala yung nadawat tungod ato kay nanggawas man yun ang wala ka pugo sa sarili ba. So ganyan talaga, no, na kita dapat mag-control ng sarili natin. Kahit ako mga kapatiran, hindi naman ako sasabing perfect talaga ako. Hello. So nakasulay po ng mga kapatiran, no, na hubog po. Oh. Dili ko mo deny sa akong mga naagi po sa unan. Kasi nakasulay ko nga hubog po. Nakakoy motor ka XRA mga kapatiran. Yung nag-drive ng XRA ng motor ko, yung kasama na. Kasama na. Hindi ba ko kaning bago-bago pa ko na to. Yung nakakita bitaw sa mga nakita sa mga nga nag-agi mi. Yung sila kating kusuga kay namo. Pero sa among pamina sa mong kaugalingon no nag-drive to hinay ra kaayo. Muna nga lahi. Nag-lag siya, Aki, Michael. Hello, Aki, Michael. Okay, Jason. Narinig mo ako, Aki, Jason? Okay. Naglag yun si Conbe. Naglag si Aki Michael. So, oops, dito pala si Aki yung, no? Naka-join na si Aki yung. Okay. So, hindi namin nalaman, no, na kuwan kasi kala namin si Aki yung di maka-live. So, Nag-post kasi nag-post kasi si Aki yung may date sa kanya. May date siya sa kanyang apo. No live stream daw. Yung mag-live tayo mga brothers. Yung patuloy lang tayo, patuloy. So, nag-lag kasi. Okay. So, So, ito, no, mga kapatiran, no. So, itong topic natin tonight is one talaga ito kanang real life experience natin bawat isa sa atin, no, na naka-experience nito. Yung pag-act natin na foolishly, yung pag-speak natin sa ating foul words, foul-mouthed, no. Tapos pagkatapos nun nag-regret din tayo. Kasi yun naman yung soul natin mismo ang nakaramdaman, oops, hindi na ako na-aware ato dati na may nagawa na yata ako na may nasalita na talaga ako na na hindi ko na kontrolado na kasi dahil sa emosyon, no. So kasi yung isip natin, puso at saka yung kilos natin is magkaugnay yan, no? Kung nag-umpisa yan sa isip natin, kaya doon kumukonekta sa puso at saka yun ang kalabasan ng aksyon natin, no? So kaya nga doon na pumasok yung pagiging natin foolish, no, kahit alam na mali, no, alam na mali, so ginagawa pa rin natin kasi
dahil sa emosyon or dahil sa galit, dahil sa ego, or dahil sa mga sa paligid, sa mga impluwensya sa paligid. So nadala tayo, no? So kung na-aware tayo, so mabuti mag-pause muna 2 to 3 seconds, 5 seconds pause. Tapos iisipin natin kung gagawin ko ba ito, ano bang mangyari, anong outcome nito, o baka dapat makinig muna ako sa side ng kabila, baka na misinterpret lang, no? Kaya mag-pause lang muna, pause, para maiwasan, no? Kasi mahirap talaga pag makasalita ka sa kapwa natin na hindi maayos, kasi minsan hindi makikilimutan nila hanggang sa na yan, habang buhay o matagal na. Kasi pag spiritual wound, sabi nga ni Akijig sa comment, mas masakit daw ang spiritual wound kaysa physical wound. Kasi pag yung physical wound is makikita lang yan, di ba? Tapos magagamot natin, ilang araw lang maayos na, mawala na. Pero pag yung spiritual wound, pag masakit na mga salita o masakit na pangyayari na nangyari, hindi talaga, matagal talagang makalimutan, no? So yun, no? Yun ang pause muna tayo bago mag-react, kahit 3 seconds. So pause muna, tapos tanungin natin sarili natin, no? Kung makabuti ba ito o makasira ba ito, o kung ipairal ko to, anong mangyayari sa akin, baka mawala, baka yung hindi ako, yung dignidad ko, o ano ang mas makakuan sa akin, umiiral sa akin, mas ano ang priority ko, yung dignidad ko o yung makaganti lang ako na salita na hindi maayos. So yun, no? Yun ang talagang i-priority natin, yung dignidad natin. So yan lang muna sa akin, mga Aki. Back to you, Aki Jason. Wala ba si Aki Jason? Saglit. Aki Michael, tatapusin natin si Aki Michael. Aki Michael, okay. Aki Michael, go ahead. Wala. Lag. Hello, Aki Michael, narinig mo kami? Naglag ata si Aki Michael. Naglag. Naglag, no? Sino naglag, ako o yung kwan? Aki Michael. Aki Michael, okay. So basahin ko muna yung mga comments dito, ha. Okay, sabi ni Ate Remy, yun nga, sabi ni Jigs, no, mas masakit talaga ang emotional wound kaysa physical wound. Mga yan, Ate Jigs. Bakit kaya likas sa tao ang mas madaling mag-alboroto ang galit kaysa magiging kalmado? Bakit likas kaya sa tao ang mas madaling mag-alboroto, no? Ang galit kaysa magiging kalmado, no? Yun nga, karamihan nga sa atin, no? Ganyan talaga yung kasi yung emosyon nga, no? Emosyon, natural talaga yan sa tao, no? Kaya nga ito yung topic natin ngayong gabi. Ito talaga yung practical guide na maiwasan natin magiging tayo. Maiwasan natin yung mga ganyang sitwasyon na laging yung reactive agad, mag-reactive agad sa mga pangyayari. Dapat iisipin muna natin ang both sides para maiwasan ang mga ganyan na pangyayari. Kasi baka misinterpret lang, no? Baka hindi natin alam yung mas may dahilan pa na mas malalim pa na dahilan bakit may nasabi siya sa'yo.
So mas mabuti kalmado lang muna para hindi na lumalaki yung pangyayari. Salamat Aki Jigs. So, Ate Remy, sabi ni Ate Remy is yung foul word sa mouth, Ano ka nito sir? nakukuha talaga iyan sa environment. Ako noon madali lang akong makagamit ng mga foul words kasi so iba pa yung mura. So I know I prayed hardly so that I could not use the derogatory words. So Hashem answered my prayer. Hashem, no? So ngayon hindi na talaga nasasabi ng brother si Ate Remy, no? Minsan-minsan lang daw. Okay, salamat Ate Remy. So talagang totoo talaga yung sinasabi niya, no, sa ating isa talaga maka-influensya ang environment, no? Talagang dapat tingnan talaga, iwasan talaga natin yung mga taong pag ganyan ang palaging nagmumura, no? So salamat Ate Remy. And Ate Jigs is there's a truth in wine, kaya mas pinaniwalaan sa korte ang testimony ng lasing. So yan, totoo din yan Kijigs, kasi pag lasing na hindi na talaga makaisip ng yung isip niya hindi na siya makakan ba. So yung hindi na talaga proper yung isip niya, kaya minsan nasasabi niya yung mga totoong bagay. Thank you po. Magandang gabi po sa ating lahat. So pasok si nandiyan na ba si Aki Michael? Aki Michael, lag pa rin. Aki Jason. Salamat, no? Naglalag si Aki Michael. Kahit ilang pasok pa yun ni Aki Michael, hindi mapinaw yung signal talaga niya. Dagdag lang ako, no? Brothers. Yung tanong ni Aki Jigs ba, bakit ba tayo nag-alboroto? Ba, kapag galit? Tama ba yun nakinig? Oo, tama. Kasi, siguro unang-una, kulang tayo sa takot kasi Yan. Tama yan. wala tayong honor. Hindi natin iniisip lagi yung Hashem ba. No? Pag wala kang honor, then wala ka ding takot, wala kang fear. Kapag tingnan mo Akiana, kapag yung tao papasok ko sa bike kilo. Kapag yung tao ba Aki na nagsisermon doon sa bahay nila, gagawin yung tao, galit talaga siya, lalo na yung mga anak niya hindi nakikinig. Nagsisermon siya, at doon sa kaligitnaan ng iyang pagsisermon, galit siya, may kumatok ba, may bisitang dumating. No. Wala, instant talaga yan. No, bago agad yung mood. kontrolado niya yung sarili niya. Kasi nga, may tao, nahihiya tayo kasi may tao. No, kasi, di ba, Aki? No? Pero, di natin naisip ba na Hashem, nandyan lagi? Nandyan lagi ba? Kapag galit ka, lumalabas yung mga foul words mo, wala eh. No? Kasi kulang talaga tayo sa aral, kulang tayo sa takot dun kay Hashem. No? May iba pa nga sinasabi na I love Hashem. No? I love Hashem, pero wala naman, iba naman yung utos na ginagawa. No? Paano mo nasabi na love yung Hashem? Yung utos na para sa iyo, hindi mo ginagawa eh. Yung utos na hindi yung ginagawa mo. Di ba, Aki? Kaya nga, no, siguro din, lahat ng bagay kasi, Aki, no, na hinihingi din talaga doon kay Hashem. Kung kagaya ni Rabbi Akiba, no, na hindi naman siya bright boy. Hindi siya bright boy ba? Kaya araw-araw siya nag-aaral, araw-araw din siya umiiyak. Kasi nga, hindi niya makuha talaga yung
inaaral niya ba? Mm. Yung Torah. Hindi niya makuha-kuha talaga. Araw-araw siya, umiyak doon kay Hashem. Give me wisdom. Ang galing talaga yung wisdom kay Hashem. Lalo na yung honor, yung fear, yung love. Yung fear talaga, hinihingi talaga yan doon kay Hashem. Kaya daw mo paggamit sa dodong, hindi mo kasulod ka. Mm. So, yun lang sa muna sa akin mga brothers, no, na hopefully nakadagdag. Salamat. Isipin na brother. andyan lagi si Hashem na nakatayo sa harapan natin para kontrolado lang natin yung sitwasyon, yung anger. Mm. Kagaya nung yung may bisita ba? Kahit anong galit mo talaga pag may bisita, ayo, that's Jason, awa na, yun. Nag-iba na talaga yung ugali. Kalmadong-kalmado. Kasi nga nahihiya kasi may tao. So, yun lang mga brothers, no? Mm. Salamat po, Brother Jason, no? Dong, ilaw, So- dong. Kasi, Baka okay na yung signal ni Juan? Kay Michael? Kay Michael, pasok. hello, Aki, na madunggan ako. Loud and clear, Aki. Go ahead, Aki. Pasensya talaga, wala kung ano, mulag usahay ba? Lagi. Di usahay, pregunti yun. No? Well, kasi, So, kasi no, na kabalik ra, dayon. Siguro mga Aki, no, sa ako alam pong kwan, sa ako alam pong na insight po nga nung naingunani po nga klase nga tao, siguro taste po ni siya sa tuwa ano nga. Kita lang po yung musabot. Okay, daghan kayo ni sa palibot na to mong muna nga, kita na lang dyan dahil mo kwan, mo sabot sa ila ha. Bisan nga niya ako mga igsuon, ngunani. Muna nga, kita na lang dyan dahil mo sabot ani. lagi kumon yung ganyan ako. Na- Alos. Sakto tama tong gina-istorya ninyo mga kwan nga pag once nga magkakuan yun ang tao, makainom na, mugawas mo yung mga istorya na. So, mas maayon nga kwan na lang yun. Evaporate lang yun ta. Okay. O evaporate ta, dayon kwanta ka ng kinalan mo, magkwanta, ginatawag ko refine himself, no? Sa tong kaugalingon. Nga isang dili kay naman ko dili makainom nga ang inistoryahan ko kuan ba kana medyo nakainom. So na yung anak kong tao nga wala tuod siya nakainom pero ang istorya ko niya usog siya busis ba no? O yun na po diyang dawi siya istorya nga siguro kita lang po kabalo mo kuno mo refine nga sa tong kagalingon nga kita lang po mo adjust kay na once nga kuan nakabalon mo guta sa tura nga yung anak ko diyan no? Ang tao lain-lain jud nga karakteristik. So, Iba-ibang kulay. iba't iba talaga ang kwan tinatawag na karakteristik ng tao, no? So, may kwan ako, may iyan ako ng ganyan, no? Nga yung kwan, yung kung magipagkwan ka kanang mag-istorya ka niya, para siyang gagamit ng megapon. Normal lang talaga sa kanya, no? Yung sinasabi niya, pero ang akong mama, igsuon niya, timing man kayo, blessed memory niya akong mama, namatay niya to akong mama. Matay naman to siya. Pero natingala ko, lahi kasi sila kalainan. So akong mama, blessed memory, Amen. timing kay sa misturya, parang dili dyan siya masuko. Kabaliktaran ko siyang igsuon nga, kada istorya, parang nasuko ko. Sigunana ba nga, sitwasyon ba nga kita yun ay kabalora, kita nga nakatuon yun, madjas yun ta. Okay, lain-lain yung tao nga itong masugatan, no? Labi na nga, nanginabuhi ta. Sakay na itong sakinan, lain-lain ang mga dagway itong magkana, lain-lain mga pinaiya, no? Bisan guys sa pagtrabaho na nako po sa kumpanya nga akong gitrabahoan, na may training ko na mo ana mga aki, kuan. Kung unsa day kuan kanang karakteristik sa tao, dili na siya paano nang silbi sa bayan lang nimo ba? Para medyo good vibes lang bitaw mo, nga magkasinabot lang. Kay nay term nga Kung i-counter nimo. the customer is always right. Pero pag binuang na medyo
magisgot ng mga idols nila, supakon yun nato na. Ana lang sa business, no? In terms of business nga, i-dealing ng business. Mm. So yun na, no? Daghan yun itang klase nga bantayan. Medyo rock and roll talaga ang kuan, yung customer. So rock and roll ka rin talaga. Pinagoy sayang ang customer seryoso dan mo rock and roll ka, iba masuko ng customer mo nana. Ah, Kinalan imo po siyang kanon ba? Seryoso po sabay kagamay. ka, no? O medyo cowboy po siya, cowboy po yung style na. So yun na ang training sa isa po sa mga training na mo sa kuan na Sales. tawag na o how to kuan ka nang to How to kuan sa customer ba? To handle di pa o. handle customer. Oh. Para good vibes lang talaga sa kuno customer. Siguro na dyan kailangan musabay lang kita. So diha po ako yung cashier mga kaigsunan no. Mm. Salamat. Salamat mga kaigsunan. Salamat Aki Michael, no? So talaga, totoo talaga sinabi ni Aki Michael, no, na dito sa mundo nito, iba-iba yung ugali ng tao. Pero iba-iba din yung impluhensya sa magkapatid, sa kapitbahay, no? So tayo, lamang tayo kasi may kan tayo, orkes kayo eh. So alam na natin paano mag-post, paano natin mag-react, paano natin kontrolin yung sarili natin, no? So, yun ang advantage natin. So, kaya nga, mas mabuti, kung maka-adjust tayo, kaya adjust lang. Adjust lang, no? Kasi yung may tao kasi na sa paligid, yung kapatid natin na iba-ibang ugali, no? Sabi nga ni Aki Michael. Kasi, pag tama yung sabi niya kay Michael na good vibes lang. Sabayan mo lang kasi kapag i-counter mo, wala na, wag ka na. Ang kalabasan niyan, away na. Or sa customer pa, hindi na siya makagusto, no? So, yan lang, no? Na isipin natin, no, na maka-influensya tayo sa ibang tao kung may medyo hindi na disbalance na, mag-disbalance ng iba, tulungan natin na mabalanse, di ba? Kasi alam na at nandito tayo sa right path eh, no hide path, righteousness. So Kitro, baka may dagdag si Kitro. Yun din yung kay Aki Mikael na kailangan i-blend mo din yung mismong ugali mo sa mga tao kasi kaya makatch up mo yung attention nila eh. Diba? Kasi may mga mga language din yan sila, paano mag-express, ganun. Para magkasinabot ba? Mga kaintindihan talaga. Yung sa isa't isa. Pero pagdating talaga sa act foolishly, isa sa kadahilanan din ito na nag-act foolishly siya kasi kulang ng daat Torah. Hindi wala masyadong pag-aaral ng Torah ba? Awareness. Kasi mostly ang tao pag hindi siya aware sa mga mismong pinagagawa niya, syempre magagawa talaga niyan kasi hindi niya pinag-aralan yung sarili niya eh. Diba? Hindi niya pinag-aralan yung ano yung kakulangan niya, ano yung gusto ng Torah. So, pwede siyang makasalita talaga makagawa siya ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Kasi, tapos kinalaunan, magre-regret, di ba? Kasi, yun ang mga tao is, imbis na pag-aralan na, gusto talaga na ma-experience muna bago matuto, di ba? So, ang daming mga example sa mga prophets natin tsaka sa Torah, di ba, na lalo na yung katulad nila Nadab at saka Abihu, di ba, na uminom sila ng alak, pumasok sila dun sa loob ng tabernacle. Bawal yun sa Torah eh. Hindi ka pwedeng magdasal dun na lasing ka, lightheadedness, para kang pumunta dun sa loob ng tabernacle na yung sarili mo lang ang iniisip mo ba, na masaya ka, ganun. Hindi mo iniisip na anong kadahilanan, pupunta ako dun. Diba? Kaya yun, by acting foolishly, nawala talaga sila, na nasunog sila ba, silang dalawa.
So, the same time yung nagsasalita ng foul-mouthed, yung mga salita na hindi talaga ka aya-aya na dapat sabihin. Kasi kung talaga, sana nga sa mga bata, hindi talaga masanay sila ng mga mura kasi ang pangit talaga pakinggan. Mm. Yung family ko dito, hindi ganun na yung magmumura eh. May mga pamilya talaga na, lakas magmura eh. Parang wala talaga sa ayos ba na kada nila, magalit lang konti, mura. Yun. Mm. Magkamali lang, mura. Pati yung bata, parang natutruma na rin ba? Kasi, di ba, matutruma talaga kasi mapapasunod talaga yung bata. Pero ang problema lang, yung bata mismo, pwedeng mag-rebelde din yun. O pwede din siyang yung natatakot, parang mawalan siya ng confidence ba sa sarili niya. Kaya nakakaawa din talaga yung mga ganong klaseng mga tao na nakaka-experience sila ng merong sa pamilya nila is meron talagang lasinggero. Yun, ako, na-try ko din, na-experience ko din yan eh. As in, parang natutruma ako kasi alas 12 ng gabi, uuwi, tapos guguluhin ka, magpainit lang ng tubig. As in talaga, gisingin ka lang, papainit ka tubig. Grabe, sabi ko. Sabi ko, kung wala si Hashem sa buhay ko, di ko na alam kung anong gagawin, di ba? Di ba, parang, macho, alas 12, gisingin ka lang, magpainit ng tubig. Di ba? Pag hindi mo gawin yan, hindi ka talaga tantanan. Na Evaporate ka na bukas. Oo. Kaya evaporate na talaga ako kasi grabe sobra torture eh. Di ba? So yan ang sinabi ng mga sages din yan na paano matanggal tong ganitong habits? Yung lasing ka, the same time you are acting foolishly, makakasalita ka ng masamang salita, di ba? Una is kailangan talaga na extreme opposite talaga. Tanggalin mo talaga sa buhay mo yan na mangako ka sa sarili mo within 30 days. Parang kailangan na lagpasan mo talaga yun ba? Upang habang tumatagal kasi yung mismong tao na addict kasi sa mismong substance na yun, yung mismong alak, di ba? Kumbaga, mas mabuti na lang na walang pagkain basta may alak. Yun ang nangyari kasi na addict na sila eh. Ang sarili nila is, pag uminom na talaga is, parang vitamin A na talaga, alak. Oo, vitamin A, alak. May kakilala nga ako niyan, may nagkwento din sa akin na tawang-tawa siya na yung mismong daladala niyang alak, pinoproteksyonan niya kahit nahulog na siya sa butas. Oo, kahit balintong-balintong na yung alak, hindi talaga hindi talaga nabasag, di ba? Oo, kahit yung mukha na, kaya doon mo makikita na sobrang addict talaga yung addiction niya sa pag-iinom ng alak. So yun ang para in order na isa sa matanggal is tanggalin mo talaga yung sarili mo, stop mo, sabi ni Rambam, stop mo yung mismong ganung mga gawain. Pigilan mo talaga ng sarili mo na parang alam mo yung yung mga Nazarene, di ba? Yung mga hindi talaga umiinom ng alak, yun, parang gayahin mo sila. Tapos, kung hindi talaga maiwasan, kasi mostly sa mga tao is na nakakainom ng alak, nakadahilanan sa mga kaibigan nila, di ba? Mga kaibigan nila. So, mag-evaporate ka talaga, gano'n ka ng ibang location, pumunta ka sa iba. Kasi pag hindi mo gagawin yan, wala talagang mangyari. Babalik at babalik ka pa rin sa mga dati mong gawain. Pangatlo is kailangan na mag-aral talaga ng Torah. Kasi ang mangyari kasi, ang naghahari kasi ngayon is yung mismong katawan mo eh. Ang katawan ang naghahari ngayon kasi wala kang masyadong kaalaman sa sarili mo. Hindi mo nakokontrol yung sarili mo kasi yung mismong ginagawa mo, gina-justify mo sa sarili mo ba? Tama lang yan. Tama. Pag nakainom na kasi parang tama na lahat ng gagawin mo. Pero kung nag-aaral ka ng Torah, habang tumatagal, na-realize mo, pinag-aralan mo din yung sarili mo, na pag sa panahon na makakainom ako, ganito pala yung ugali ko. Diba? Ganito ugali ko na yung lalabas yung pagiging ako talaga ba? Yung pagiging hayop talaga. Diba? Kasi wala na yung intellect eh. Wala na yung divine intellect. Wala na yung pinag-aralan mo. Yung mismong pagiging hayop mo talaga ang lumalabas. Kaya yun, ang resulta, nakakasalita ka talaga ng masasama. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo is yung tao na yun
mga sikreto pa niya noon yon o mga ginagawa niyang masama, binabanggit mo na naman, ganun. Kaya hanggat maaari, wag talaga, di natin ipunta yung sarili natin doon. Pwede namang uminom ng alak kung in the purpose of bits ba? Directly lang. Wala naman Directly. yung pag mga Jewish people is nag-ano ng kiddush. So katulad ng Purim sa kanila, 'di ba? So ginagawa nila 'yan in order. Sinabi ng mga sages, kung a little wine it gladdens the heart. But kung sobra, the heart will be madness. As in talaga na yung puso mo is mag-wild ka talaga ba? 'Di ba? Para kang baboy damo na ba? Pag nagagalit, ganun sobrang ingay. Ganun ang mangyayari niyan. As you will acting foolishly. So para sa akin, mga kapatiran, na mas mabuti na kung may ganun kang klaseng desire sa katawan, unti-untiin mo talaga na tanggalin 'yan. Kasi pag habang tumatagal, kung araw-araw mo ginagawa 'yan, based in my experience din sa mga tao throughout the years, wala talagang magandang maitulot, as in naubos na yung pera nila, wala silang, ang dami nilang kaaway kasi hindi nila alam na yung mga salita nila na nakakasakit na pala o naninira na sila ng ibang tao. So iwasan talaga hanggat maaari, baguhin yung mismong sarili na huwag mapunta doon sa mga ganong gawain. Bisrat Hashem na, kailangan magdasal talaga kasi hindi ka din pwedeng umasa lang din sa sarili mo na kaya ko to. Hindi ka pwedeng umasa sa sarili mo. Umasa ka kay Hashem na tulungan ka ba? Kasi even though na meron tayong free will na pwede nating mabago yung sarili natin, hindi pa rin natin hindi natin sure ba na mabago talaga yung sarili natin, kasi may mga panahon talaga na yung Yetzirah is sobrang lakas talaga diba? Ang ibig inclination is kumakagat talaga may mga ganong yung mga panahon. Kasi may sabi ni Rabbi Aaron Reuben, may dalawang klaseng evil inclination, yung pang-araw-araw na kinakalaban mo yung sarili mo, yung pangalawa is yung parang bomba talaga na bagsakan ka talaga ba. Tignan natin kung makaya mo ba to, hindi. So hanggang dito lang kapatiran, salamat sa lahat po. Okay, salamat, no? Maraming salamat. Adagdag ako, Aki. Nick, Sige. pwede? Go ahead. Go ahead, Aki, Jason. Okay. So, itong sinasabi ni Aki Jitro na drunkenness ba, yung excessive drinking, siguro kailangan na nandun ka pa siguro sa rectification ng nayfish mo, no? Hindi mo ma-control ba? Rectification ng nayfish within the nayfish, kasi within the nayfish merong nayfish, merong ding ruak, merong ding nishama. So, doon sa speech naman, doon sa mga foul words, no? Rectification of ruak, no? Nandun yung mga dapat rectify mo yung pananalita within the rectification of the ruak din yun, no? Yung pag excessive drinking naman, wala naman talagang nagbabawal sa atin na uminom, no? Basta hindi ka lang nagkasala dun sa 7 laws dahil sa pag-inom. Yun yung klaro ba? Kapag nag-inom ka, just to padulong lang katulog, hindi siya kasalanan, no? Wala talaga dun sa 7 laws. No? Ipadadapat mo dun ang pag-inom. No? Kasi privilege din yan ng katawan ng uminom. Kaya nga parating sinasabi na drink moderately. Moderate lang talaga. So mga Hudyo, 8 ounce lang, di ba? 8 ounce lang Aki, no? Kapag nakaabot ka na ng 8 ounce, pahinga ka na muna, then limited na daw, sabi ni Aki Jigs yan, no? So, yung kapag yung mind, yung thought, no, yung mga dapat i-rectify, no? Kapag naman
Dito naman sa speech, no, sa ruach, when the ruach is refined, no, yung speech mo is kalma na, truthful, yung mga sinasabi mo is totoo na, no? Yung emotions mo i-express mo with control na kapag yung ruach mo is refined na. Pero malayo pa tayong ito, no, mga brothers, no, malayo pa talaga. Yung meron dito yun, siguro si Aki Michael, no, yung mga mababait na ba? Aki Nick, yung purple, Si Aki Michael. Para si Aki Michael yan. Number 1 yan. Mabait yan. Kulang pa rin Aki, kulang pa rin ako magkuano. Malaki pang kulang. Marami pang kakainin bigas, no? Para mabukuan. So kapag may problema tayo sa action, no, laging tandaan na dapat i-rectify is yung nefesh, no, action yun. Kapag naman sa speech, i-rectify yung speech mo, na-rectify niyan is ang ruach. Doon naman sa pag-iisip, no, dapat clear yung mind mo. Huwag mag-isip ng mga kung ano-ano. Doon marirectify mo yung nisyama mo. So, yun lang mga brothers, no? Salamat at huli nakadagdag. Baruch Hashem. Salamat, Brother Jason. So, saglit lang mga brothers, ha. Basahin ko muna yung comment dito. So, kay Aki Eduardo Danyo, minsan di mo sinasadya, nabigla ka lang sa sobrang galit. Lumalabas yung hindi magandang salita. Yun. Kadalasan talaga nangyayari ito, brother. So, kaya, talaga, mag-post lang talaga, mag-post lang muna. Hindi lang padalas-dalas, no? Dalos-dalos. So, salamat, Brother Eduardo, is Kijigs. Sa panahon ngayon, if there's something bad happen to your life, doon sa social media, maghihimutok ng galit at pinupost pa na sa public, daming makabasa at pinagpistahan ka ng mga tao. Yun ang talagang kuan ngayon. Modern na kasi ngayon, no? Sa social media na nag-post na, tapos dami nang comment, no? Pinagpistahan na. Kasi iba-iba yung mga reaction sa mga tao. May nag-bash, meron ding sang-ayon, meron ding nakikiramay, iba-iba na. So, medyo iwasan din talaga natin yan sa social media. Mag-ingat tayo dyan kasi millions na nakatutok. So, salamat Aki Jigs. Kay Eduardo is minsan din nasa upbringing sa isang tao kung paano pinalaki ng magulang, lalo na kung walang turo sa buhay. Yes, totoo talaga yan. Pag talaga yan, ano yung puno, yun din yung bunga. So, talaga importante may turo sa bahay para maiwasan natin ang mga bagay-bagay na hindi na sang-ayon kay Hashem, na hindi na naka-align sa Torah, hindi naka-align kay Hashem, no? So, sabi ni Ate Remy is, we must be prayerful always, ask Hashem guidance in all things to do. Yes, talagang yun talaga ang number 1 tool natin is pray, para maawa din sa Hashem sa atin, makabigyan tayo ng chance, no, na sa pagsisikap natin sa mga buhay-buhay na ginagawa natin araw-araw, talaga hindi talaga natin makalimutan yung prayer. Sa umaga, umpisahan na natin hanggang sa magtulog, no? Talagang ginagawa talaga natin yan, mga patiran na hides. So, salamat Teremi. Kijigs, good customer is always right. Maunay tama. Yes, correct. Good customer talaga, always right talaga, para may sales tayo palagi. Kasi wag natin kontrahin yung sales, Aki Michael, yung customer, no? Kasi always right talaga yan, para may chance tayo na may sales. So, good evening everyone from Leyte. Thank you po, no? Good evening, mo. So, salamat sa mga comments, no? Sa ating brothers and sisters. So,
ito na yung talagang ito talaga yung topic natin tonight, no, na isa na tandaan natin, no, na pag itong pangyayari na ito is gaya nga si Prophet Musi, no, na pinaka minsan din nagkamali din siya, yung nagalit siya sa Miriba Bayat at Miriba yan Aki, no, na pinalo na yung bato sa galit niya. So talagang yung talaga, no, yung galit sa isip yung talagang magkukunik talaga sa action, no. Kaya talaga mag-stop talaga muna bago mag-react. Mag-stop muna, isipin natin, tapos mag-observe muna, tapos kaya bago tayo mag-proceed is talaga yung isipin talaga natin na kung gagawin ko ito baka masisira yung dignity ko nito, dignidad. Kung kaya iwasan na lang, no, pigilan. So yan muna Aki, baka may dagdag kayo Aki Michael. Salamat mga Aki, no. Yung topic natin ngayon, magaganda talaga, no. Marami talagang side na matitingnan natin. So, salamat mga co-leaders, no. Marami tayong natututunan. So yung may dagdag ko lang na video, konti lang. So tama yung mga co-leaders natin, no, na kailangan din natin na pag hindi natin maiwasan talaga kasi lalo na pag nagtatrabaho tayo, no. Para sa akin, ako nagtatrabaho, ako lang mag-isa na nanuahid, no, sa kumpanya na yan. So dapat din natin magpakisama talaga para hindi sila magagalit, no. Yung mga kasama ko, mga drunkers talaga. Pero nag-stand ko ako, nagsabi ako na hindi talaga ako wala ko naandad yun yung pasensya na po. Para hindi lang sila magamit isang tagay o dalawang tagay. Ana siya din mo sibat na ko. Usahay dili yung ko mo appeal sila, mananggid ko nga dili yung sa ako mo ninyo kay kuan yun na dili ko hiligan nga kuan, dili ko hiligan ni nga kuan kaning inom bitaw. Kada adlaw yun na, halos kada semana, siguro kaduha, katulo, ana. Muna kadugayan akong pananghid sila, sabot na yun sila. Na wala na kuyog-kuyog sila, pila na kakwa. Muna mga Aquino nga, kita, ang Ecclesiastes 12:13, nagaingon diya, gihatag ng tanan sa tao. Tanan, kaalam, kahibalo, gihatag na niya. Pero sa may kwan yun ang pinaka-importante. Magtuon og tura og hadlukan siya, no. Sa Ecclesiastes 12:13 nagaingon man diha, the sum of all the matters when all has been considered, no, fear God and observe His commandments, for that is a person's entire duty. So magtuon yung tag mga sama niini. Dayon lambiron siya nga kadlukan yun nato siya kay once nga mahadlok ta sa atong labang makagaw, no, diha nagasugod ang kahibalo, the beginning of wisdom, no. So diha lang yun mga once nga prayer ta makalma patong nahuna nga dili ta mo kuan na ang mga klaseng nga tao, no. Pero para dili sila mo kuan nalang gyapon sa tong bukal sa tong kalooban nga medyo istorya sila kay naon po sila yung mga positive, no. Ato lang po silang balusan pug maayo pug istorya, pero kabahin na sa ilang mga unana nga bisyo. So much better nga evaporate lang yung tanong mga kaigsunan. So diha lang po ko mga kaigsunan, salamat po kayo. Maraming salamat Aki Michael, brother. Kahit may na signal ni brother Michael, talagang nagsisikap talaga siya makapasok para sa pag-aaral ng Torah. Kasi so baka may dagdag pa kayo, brother. Okay. Okay, dagdag lang konti, brother. Kayo. Sinabi ni Rambam na ang wais na tao ay yung salita niya konti pero yung gawa niya marami.
Pero yung bobo na tao, tanga na tao, may katangahan, maraming salita pero konti lang yung gawa. So, hanggat maaari, yung pakita natin yung mga aksyon natin ba Mm. sa Tayo, sarili natin, sa publiko, di ba? Kasi doon na masusukat din yung yung sarili natin. Kaya nandito tayo sa mundo na to, yung world of action. Ilagay tayo dito yung kaluluwa na gagalaw talaga yung katawan dahil sa kaluluwa upang magawa talaga natin yung commandments ni Hashem ba? Yes. Parang ipatunayan din natin na unti-unti nating magagawa. At the same time din, mga kapatiran, na sinabi din ni Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, na in every trait, kahit anong klase, in every trait daw, yung mga ugali na yun, aim for the middle path. Di ba? Sa gitna lang. Pero pagdating sa arrogance at saka anger, may exception to the rule talaga siya. As in talaga, itudo mo talaga, tanggalin mo yung sa sarili mo. Kasi sobrang destructive yung ganitong ugali, yung magiging arrogante. Arrogance, pride, yan. At yung magalitin. O kasi marami kasing mga mangyayari pag magalitin ka. Yung magalitin ka, maraming mga ugat din yan eh. Naiinggit ka, di ba? Doon magsa-starting din yun, di ba? At the same time, hindi ka makakaisip agad ng tama kasi yun na nga, kontrolado ka na ng emotion mo. Kalimutan mo si Hashem. So sinabi ni Rabbi Shalom Arush, bakit ang mga tao nagagalit? Kasi hindi sila naniniwala na may divine providence. Na meron talagang nagkukontrol nitong mundo na to except sa free will natin Diba? Yun ang sinabi ng mga sages na hinayaan tayo sa free will. Pero pagdating sa mga pangyayari na hindi natin inaasahan, Hashem lahat yun, kontrolado niya lahat yun. Pati yung mga sino yung mismong maging magulang mo, yun. Magulang ka ng ganitong klaseng magulang, di ba? Na as in talaga na ang tigas talaga ng kumbaga yung ugali talaga is sobrang sakit din magsalita ba. May mga ganong klaseng tao talaga. So kailangan talaga tanggapin mo talaga din na ganun talaga sila or ginilagay ka talaga ni Hashem dyan kasi ikaw ang mismong liwanag dyan ba? Yes. Sa lugar na yan. Yeah, Kung hindi man yung magulang mo, ikaw mismo ang maging liwanag sa kanila. Kasi mostly, sabi ni Rabbi si Misraki, na wala kang makikita na kung masama yung magulang, masama din yung anak. Mostly talaga yan, pinagmix talaga ni Hashem yan. Kung masama yung magulang, mabuti yung anak. Kung masama yung anak, mabuti yung magulang. So, para wala talaga, may fairness talaga ba? Kasi pag lumabas yung kaluluwa, ang dami reklamo niyan eh. Nagreklamo, wala hindi mo ako binigyan ng pwede akong ma-influensya din sa pamamahay namin ganito na talaga ako. Ganun na mangyari. So, iniwasan niya siya yung ganun na magkaroon ng reklamo pag lumabas ka na sa kaluluwa. So, ganun ka-precise yung divine providence. Yung titingnan natin na yung pamamaraan niya na lahat ng mga tao is na kung nilagay ka dyan sa lugar na yan, hindi yan coincidence na yan ang mismong pamilya mo. Imuna. Divine Thank you mga kapatiran. Salamat po sa gabi na to. At isa din po, might be na itong mismong lecture po na to na na magkaroon yung merit yung mismong late wife ko. Amen. Blessed be her memory. Amen. Saglit lang brother may mga comments dito sa tingnan ko muna sa chat box. From Sis Grace Small. Kaya kapag alam na mukhang nakakasala na at di nababantayan ang sarili, siguraduhin natin na mas madami ang nagagawa natin na mabuti, mas mataas ang positive kaysa negative. Kasi di talaga maiwasan ang magalit o minsan mag-irap kala kapag may mga kasamahan na madalas na nagkakos ng galit ka, Kaya nasa middle path lang, Yan. Nasa middle path lang talaga kasi balance lang natin, balance lang ba? Kasi na disbalance nang yung iba. Tapos disbalance ka rin. Wala na, quits na kayo, tabla kayo. So pag malayan mo na yung isang tao disbalance na, wag mo na ang kanan. Wag mo na.
iwas na kasi hindi na masusolusyonan kasi ganyan mga tao na pag malaki mataas yung pride, hindi talaga yan hindi nanghihingi ng solusyon. So salamat na Sis Grace, no? So sa Aki Jigs, sabi ni Aki Jigs is mostly sino ba talaga ang mas mag-act ng foolishly and speak foul words, ang matatalino o yung kulang sa aral? So depende sa case, no, kung yung mostly talaga pag matatalino ka lang na walang aral sa Torah, so minsan maka foul words talaga. Pero kung matatalino ka na may aral ka sa Torah, so talagang maiwasan mo yung mga act of mga foolishly, kasi yan talaga, ang Torah lang talaga nag-guide sa atin itong Orkos Kayem, no? Orkos Kayem talaga. Pag minsan din ang tao minsan yun ang problema sa tao, kung alam mo na yung bawal, alam mo na hindi karapat dapat gawin, tapos ginawa mo pa, yun na ang foolishly talaga. Yun ang act of foolishly na talaga, kasi alam mo na, hindi na kanais-nais gawin, ginawa mo pa, yun ang act of foolishly, no? So paano talaga yan na ang mabibigat na problema. So salamat po sa ating lahat, no, Aki Brothers, at saka sa ating mga kapatiran dito sa live na nag-join sa amin. So Baruch Hashem, no, sa ating lahat. So closing message, Aki Jason. Okay, maraming salamat, no, sa mga kapatiran, sa mga nakikinig. Kay Aki Nick, no, maraming salamat kay Jitro, Aki Michael, Aki Yong, salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Baruch Hashem. Aki Michael. Magandang gabi po sa mga kapatiran, no. Salamat kayo sa inyo ang mga pangutana po kay pinagis yung pangutana, naghatag po kay balo, no. Uban sab sa mga co-leaders po nato, no, nga salamat kanyo mga co-leaders. Aki Jason, Aki Nick, Aki Jitro, sa inyong mga wisdom ug tura, no. Salamat kayo nga nagadugang po nato kay balo. So Baruch Hashem, salamat kayo mga kaigsunan. Aki Jitro. Okay. Salamat tayo lahat kay Hashem na binigyan tayo ng opportunity na tong gabi na to na makapag-aral ng ulit ng Torah. At the same time na tuloy-tuloy yung pag-aaral natin, sana nga yung mismong mga tong pag-aaral nating Torah, ma-apply natin maunti-unti sa sarili din natin ba. Kaya hindi talaga tayong tulong sa kanya, di ba? Kasi hindi talaga ako mismo sarili ko, hindi ko inaasahan yung sarili ko. Lalabas at lalabas, may mga ugali din talaga tayong hindi natin nakokontrol ba. Kaya kailangan talaga na manghingi ng tulong. Diba? So salamat po sa mga lahat ng nakikinig at mga leaders ko po dyan na mga gwapo. Tingnan nyo po. Thank you po. Okay, Baruch Hashem, no. So sana may natutunan tayo ngayon, kayo ngayon sa amin, mga kapatiran dyan sa FB. So dapat tandaan natin, no, self-control lang talaga. Dapat hanggat makaya, iwasan natin, no, ang mga bagay-bagay na nakakos ng malala yung spiritual side natin. So Baruch Hashem, hanggang sa muli. So salamat po. So basahin ko muna yung pan. We give thanks to you, Lord our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward. They work hard and to do, not receive reward. We run and they run. We run to life,
in the world to come, and they run to the pit of destruction. And we all say, Amen. Okay, mga kapatid ko. Okay. אחת שאלתי את אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי Kasak, binit kasik. Be strong, you will be strengthened. Baruch Hashem. Good evening.